Update tayo sa lalaking estudyante na namatay sa Cavite matapos umanong sumalang sa hazing. May unang balita live, si Bam Alegre. Bam! Ivan, dead on arrival sa isang ospital sa General Trias, Cavite ang isang lalaking college student. Ayon sa kaanak ng estudyante, posible siyang biktima ng hazing. Kagabi lang naiuwi ang labi ng 19 na taong gulang na college freshman na si Kenneth Alcedo sa kanilang bahay sa Dasmariñas, Cavite para iburol. Linggo ng madaling araw, huli nakita ng pamilya Alcedo si Kenneth na nagpaalam daw noon na sasama sa isang outing. Pero inabot na ng gabi, wala pang paramdam si Kenneth. Hindi rin makontak ang kanyang cellphone ayon sa kanyang ina. Bandang alas 9 ng gabi nitong linggo, ilang kaibigan ni Kenneth ang nagpaabot ng mensahe na nasa isang ospital sa General Trias, Cavite ang binatilyo at wala ng buhay. Agad daw nagpunta ang mga magulang ni Kenneth sa ospital. Pagdating po namin doon, tinanong namin kung nandun ba si Kenneth Alcedo. Sabi ng counter o yung information na wala silang alam na Kenneth Alcedo. Until such time na pinakita namin yung larawan ng anak namin. Ayun na nakita nila na yun na yung batang o yung taong dinala ng 3 kalalakihan at bigla na lang iniwan at nagpulalas daw yung nung pinipigilan silang wag umalis sapagkat kukuran sana sila ng salaysay. Dahil po ang declared po ng 3 yun ay isang hit and run yung anak ko. At sila daw po ay isang concerned citizen. Ayon sa kanyang tatay, may mga pinsalang tinamo si Kenneth na posibleng indikasyon ng hazing. Ang sabi po sa punerarya po, yung may-ari ng punerarya dito sa Tracy na pinaglagakan ng bangkay ng anak ko ay wala pa naman kasi yung resulta, sir. So mahirap pong ma-preempt natin yung maging resulta. Pero kung pagbabasehan nung sinabi ng may-ari ng punerarya ay isang victim po ng hazing yung anak ko. Sobrang lasog po yung ng hita sa likod ng paa ng anak ko po. Tapos marami pong parte sa may balita pa kami. Hindi lang po balita proven po na yung ari po ng anak ko sinilagyan po ng sili nakuha po sa kanya pati sa puwit po niya. Mayroon pong sili doon po ako parang sobrang aawa sa anak ko at sobrang galit na po ako sa mga gumawa po nito. Dahil parang nababoy po ng gusto yung anak ko. Inotopsy na ang labi ni Kenneth at hinihintay pa ang resulta nito. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagdala kay Kenneth sa ospital, pati ang sasakyan na ginamit umano nila na iniwan sa isang liblib na bahagi ng Cavite. Nanawagan po kami sa kung saan siya po nag-aaral. Dahil po, kaya ko po in-enroll yung anak ko dyan. Dahil feeling ko po, safe siya. Yung gumawa po ng karumal-dumal po na pagpas lang o hazing sa anak ko. Sana, sumuko na sila. Mahal na mahal po namin yung batang yan. Sobrang mahal na mahal po. Parang binubuhos namin yung buhay namin. Yung mga namin na para sa kanya. Para sa kanyang future. Marami po kaming pangarap sa kanya. Nasa isang iglap po, bigla pong naglao. Ivan, patuloy yung pakikipag-ugnayan ng pulisya sa kaanak ng biktima, kaugnay ng progress ng investigation. At sa ngayon, plano hanggang Sabado ang burol. Itong unang balita mula rito sa Dasmariñas, Cavite, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.